Hi, hello, good morning, good afternoon, or good evening, o anumang oras yung napanood ang ating lesson. Welcome sa ating channel, and this is Engineer Tapia, magtuturo sa inyo sa oras po na ito. Our topic is, again, under the depreciation, we have the fixed percent method, or EPM. Fixed percent method, so using a predetermined proportion of the assets book value at the beginning of each year, each accounting period. The fixed percentage method of depreciation determines depreciation. This approach assumes that an asset's value will decrease more quickly in the early years of its useful life. It is especially helpful for assets that initially sustain a lot of wear and tear. So, ang fixed percent method or FPM, unlike the straight line method, ang straight line kasi, yung rate of depreciation ay 1 over n. So, dito, ang rate of depreciation natin ay 2 over n. Okay? 2 over n. So, double. No? Again, ang ating wearing value is the cost minus the minus the scrap value. Okay? Ang D natin equals D times C. Okay. But then, medyo mahirap nga lang konti ang ating method na ito kasi hindi natin ma-determine agad yung ating maging scrap value. No? So, check natin. Ang ating B o the book value ay C minus D at ang ating E, the accrued depreciation, is the summation or the total depreciation. No? So, yung D1 plus D2 plus D3 up to D sub n. So, again, B is the book value, capital D is depreciation charge, small d the rate of depreciation in percent, or pwede naman naka-fraction. A, the accrued depreciation, L, the scrap value, N, the number of years, total number of years yan, C, the cost of an asset, W, wearing value, T, in years in N. Example, the car worth 1,200,000 pesos to be worn out 14 years. Letter A, determine the depreciation cost D per year and the book value B. Construct a depreciation schedule. Okay, ang given natin is the C is the cost of an asset, that is 1,200,000. Ang number of years to be used ay 10 years. Okay, ang hinahanap letter A, depreciation D. Okay, the depreciation cost o D per year and the book value. Ang ating depreciation rate equals D, small d equals 2 over n, and that is 2 over 10 or 0.2. Ito ang gagamitin natin to find the depreciation per year. Okay, solution for A. First year. Okay, ang depreciation natin, okay, D sub 1 is equal to D times C. So that is 0.2 times 1,200,000. Okay, ito po ang pag-complete natin. Next. Ang ating unang depreciation sa unang taon ay 240,000. Okay? So, ang book value niya at the end of 1 year, okay, ay C minus D sub 1. So, the book value B1 is 1,200,000 minus 240. Ibig sabihin, ang natitira doon ay 960,000 na lang. Yun na yung book value niya. Now, on the second year, ang kukumpute naman natin ay nagbe-base tayo doon sa book value. So, ang D2 or the depreciation on the second year is D. Ganun pa rin ang ating small d, which is 0.2 times B sub 1. So, yung ating book value ng B sub 1, yun na po yung ating multiply dito sa ating 20%, no? O sa 0.2. So, ang depreciation at the end of the second year ay 192,000. Okay? So, ibig sabihin, ang book value at the end of the second year, so B sub 1 minus D sub 2, and that is 960,000 minus 192. Ang book value na lang natin ay 768,000 pesos. Okay, so computation, so since ito ay 8 years, ito ay 10 years, 10 years, patuloy po itong computation, no?
Pero meron naman tayong pwedeng gamitin table para mas madali ang ating computation. So again, ang ating rate of depreciation ay 2 over n o 2 over 10 o 0.2. Okay. So first, unang-una, wala pang depreciation. So that is 1,200,000. 1,200,000 ito, multiply natin sa 0.2. So that is 240,000. So accrued depreciation mo, 240,000. Para makuha ang book value, ma-minus natin silang dalawa. 1,200,000 minus 240,000. So that is 960,000. Ang 960,000 times natin ng 0.2. So that is 192,000. So ang accrued depreciation na ay 432,000. Ipa-plus natin yung dalawang depreciation. Tapos 400, itong ating 1,200,000 minus natin sa 432,000, 768 na lang. Or pwede rin 960,000 ma-minus natin sa 192. So 768, ganun lang din yun. Or pwede ka dito sa cost value, sa pinaka-cost ka una, minus sa total depreciation or the accrued depreciation. Okay, now 768,000 times 0.2, that is 153,600. So ang accrued depreciation muna ay 585,600. Pinag-plus lang po natin sila. Ngayon ang book value mo ay 614,400, no? 614,400.00. So ang 768,000 minus mo ng 153,600, ito na lang natitira. Okay? So ang 614,400 i-times natin ng 0.2, that is 122,880. So ang accrued depreciation mo ay 708,480. Ang natitira mo na lang na value ng iyong gamit, ng product mo ay 491,520. So ganun lang, i-multiply again natin itong ating book value ng 0.2. So that is 98,304. Okay? So ang total depreciation mo na ay 806. So pinag-plus lang natin yan sa yung 98,304 plus 708,480. So ang total depreciation mo na ay 806,784. So ang natitirang book value na lang ay 393,216. Okay? So tuloy-tuloy lang. Yan. Again, at the end of 8 years, ang ating book value ay 201,326.59. Para makuha natin ang depreciation on the 9th year, so times natin ito ng 0.2, and that is 40,265.32. So ang total depreciation mo na pagdating ng 9 years ay umabot na ng 1,038,938.73. Ang total book value mo na lang ay 161,061.27. Okay. Pagdating ng 10 years, ang iyong depreciation, kasi itong 161,061.27 times natin ng 0.2, that is 32,212.25. So ang total depreciation mo ay 1,071,150.98. At ang natitira mo na lang na book value o the value of an asset is 128,849.02. So ang total depreciation, ayan, ang wearing value natin ay 1,071,150.98. Yun din ang last value dito sa ating accrued depreciation. Okay, so that is our scrap value na lang, which is 128,849.02. So ganun po mag-compute ng fixed percent method ng depreciation. So lagi ka nagbe-base, nag-multiply ka lagi sa book value. Kaya medyo mahirap po nating i-determine agad kung magkano po ang book value nila o ano na lang yung amount ng book value natin ng ating items o ng product natin. Kasi doon ka magma-minus ka palagi doon sa ating book value, no? So, yan. And this is your activity to answer using the fixed percent method ng depreciation. I hope you learn very much from this video lesson.
naway huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, no? Please comment kung taga saan ka para alam ko kung saan umabot po ang ating ang topic natin ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain kayo at ingatan kayo ng Panginoon. Okay, so God bless you sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan i-share, like, and subscribe sa ating channel. God bless again.